Paano ba natin mahalin ang ating mga anak? Hindi lamang po dyan ang sukatan ay yung pinapaaral mo yan, binibigay mo ng bagong cellphone, hindi po yun. Minsan may halo rin po yung pagtutuloy at proteksyon para po sa kanya. At yung pinakamahalaga po, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, we are God's own property. God sealed us with His Holy Spirit. A first installment, at lahat po ng bagay na ibibigay niya po para sa atin, o ibibigay niya para sa atin. Tayo po ay pag-aari mismo ng Panginoon. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. So, in-identify po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang Banal na Espiritu. Para po tayo ay manayang makatawag sa Kanya ng Abba Father. Kung may problema ka naman, bakit hindi ka tumawag sa Panginoon o hindi ka tumawag sa akin? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala kahit po sa atin. Sa lahat po ng hirap ng buhay, sa lahat po ng mga pagsubok, Ryan, ang tanong lamang po, paano ba tayo makakasurvive sa lahat ng ito? Paano ba tayo makakatagpos doon sa kabila ng tunay? May mga tao po, ang suffering po para sa kanila ay baliwala na. Nagpupumilit po silang mamuhay ng talagang walang paghihirap. Pero kahit balibalik na rin po natin ang banal na kasulatan, talagang ang pagsubok po ng Diyos ay kasama sa kanyang mga anak. Pagsubok hindi po dahil para tayo ay mahirapan, kundi pagsubok para po tayo ay maging wangit ng kanyang anak na siri. Kailangan po tayong mamuhin from glory to glory. Hanggang sa matupad po yung kanyang layunin sa ating pong mga buhay. Kapalagay niyo po ba, kailangan yung meron ganyan, ang hirap na pagsubok na dinadaan. Subukan niyo ang basahin yung paano po pinuweko ni Pablo yung kanyang buhay. 2 Corinthians chapter 11, doon niyo po makikita mismo na hindi pa na ikaw yung meron pinakapabigat na pagsubok sa buhay. Si Pablo po, ilang beses po yung muntik-muntikan na mamatay. Ilang beses po yung nakulong. Ilang beses po yung binato. Ilang beses po siyang pinahirapan para lamang po sa kanyang pagsunod sa utos po ng ating Panginoon. So alam niya na ang Diyos ay tumasa kanya. So alam na po na siya ay para sa Panginoon. At yung pangatlo po, dahil gano'n na lamang po yung kanyang kalma sa buhay, alam niya na ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Paul knew he was doing the will of God. God told Paul that he needs to testify in front of Caesar. So pinalala po ng Diyos na kinakailangan mo i-testify yung gospel sa harapan mismo ni Caesar. So pero kung kinakailangan gawin si Pablo, pero kung iniuutos ng Diyos para po sa kanya. Kaya alam niya na kahit na po nasa gitna siya ng pagsubok, kung nasa gitna po siya ng bagyo, meron kailangan tapusin ng Diyos sa buhay niya. Kailangan po tapusin ng Diyos yung kanyang plano sa buhay po ng bawat ito. Kung alam po natin na tayo po ay lumalakad mismo doon sa kalooban ng Diyos, doon sa inuutos ng Diyos, kahit na po gaano kabigat na problema, hindi ka malitigatik dahil alam mo, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Nung inutusan po ni Jesus yung mga disipulo sa Matthew chapter 14, nung pinahamon ni Jesus, yung pagkalakbay po ng mga disipulo ay magiging smooth sailing na. Kasi po yung lawan ng Galilee, maaaring po makita yung kabila eh. Somehow, makikita niyo po yung kabilang pampas.
Pero sa gitna po sa ilang paglalakbay, ay sinalubong din po sila ng isang malakas na bagyo. Ang sabi po ni Jesus, mauna na kayo, susunod ako sa kabila. Hindi po pinahawak ng Panginoon yung smooth sailing, pero ang pinahawak po ng Panginoon ay yung safe arrival doon sa kabila. Sabi nyo, safe arrival ang pinahawak ng Panginoon. Hindi smooth sailing. Pero makakauting ka naman. Kaya lang, yun nga, isang bagyo, dalawang bagyo, kailangan mong daan. Pero makakauting ka naman. Yun po yung pinaka-maganda doon. Makakarating ka naman sa kabila. Eh, Pastor, baka naman gulalo na rin na buhay ito pag nakating mo sa kabila. Hindi na ako nakakala ng Panginoon pag wala ko sa Kanya. At hindi lang bugbog na inabot mo. Pagharap sa pagsubok sa buhay. So we can know that as long as God has worked for us to do, we will be here to do it. So kapag alam natin na meron pang ipinapagawa ang Diyos sa atin, ay makakasiguro po tayo na matatagpos po natin ang buhay natin dito sa lupa. Na kailangan lang po matupad natin yung kanyang inuutos po sa atin. Marimay po tayo doon sa true calling natin. Hindi po tayo nabubuhay lang para sa ating sarili, kundi tayo po ay nabubuhay para sa Panginoon. Hindi mo po binabawal ng Diyos na magtrabaho ka. Hindi po binabawal ng Diyos na mag-aaral ka. Hindi po binabawal ng Diyos na mag-negosyo ka. Kaya lang, huwag mong kakalimutan na meron kang iniiuot sa iyo. Go and preach the gospel. Mag-mission po tayo. Hindi po yung essence ng pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. So hindi po tayo naligtas para sa ating sarili lang, kundi naligtas po tayo para magamit po tayo ng Diyos sa kanyang ministeryo. Aware po ba tayo doon sa calling natin? Kasi alam po ni Pablo, yung ginagawa niya, business po ito ng Panginoon eh. So he was on business for God. Baka po yung negosyo natin ay negosyo lang natin. Nakalimutan na po tayo na meron tayong kailangan pagyamanin. Kailangan po, meron din po tayong gawin para po sa Panginoon.